who is Ramil Madriaga and what's behind his accusation versus Sara Duterte? Ayan, 'di ba? Kilala niyo na. Kilala niyo na 'yung itsura. Ito po ang maganda diyan, no. Dahil po sa ginawa ng Korte Suprema na magkakaroon ng mini trial sa Kongreso, maaari pong magharap-harap, no? Magharap-harap ang mga testigo na laban kay Sara Duterte, no? At ito nga po, si Ramil Madriaga. Gusto niyo po ba yon? Gusto niyo po ba yon? No. Sa tingin niyo, may makakapalag itong si Sara Duterte? O baka ano lang po yan, no? Magdahilan tapos hindi sumipot. Di ba? Baka hindi po sumipot yan si Sara Duterte, pero masyado nang obvious yun, no? Kaya hinahamon ko yung mga Duterte supporters eh. Kayo po ba? Ha? Gusto nyo bang mag ano na naman, no? Ang tawag dito, umiwas si Sara Duterte sa mga akusasyon nito? O gusto nyong maglabas ng statement si Sara Duterte, harapin niya ito at linisin niya ang kanyang pangalan kung hindi man ito totoo, no? Pero syempre, kung anong gusto ni Sara Duterte, kakampihan niyo pa rin, no? Wala talagang ano eh, pag didilis eh, kakampihan nila kahit mali, no? Kahit umiwas-iwas si Sara Duterte diyan, malamang kakampihan niyo, no? Wala eh, ganyan talaga pag mga hindi nakapag-aaral eh, hindi gumagamit ng ano, hindi sanay gumamit ng utak. Ano ba mga akusasyon ni Ramil Madriaga? Ang isa sa mga akusasyon niya, yung mga confidential fund, kasama po siya sa mga nag-deliver, no? At minsan siya mismo ang nagdi-deliver. At mga binigyan po niya, parang isang may-ari ng bar, di ba, na taga-ombudsman office, ayun no, office. Tapos meron din po, nakita siya na mga dineliver sa dalawang senador, di ba? Ayan. So, ang sabi, kailangan po, no, hindi naman agad na agad natin papaniwalaan si Ramil Madriaga. Kaya kailangan suriin. Paano masusuri kung hindi po pupunta si Sara Duterte? Di ba? Ilabas ni Sara Duterte ang kanyang mga ebidensya upang pasinungalingan itong mga sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Di ba? Nagtutugma po ang ilan sa mga pahayag po niya, gaya po ng pagtanggap ng pera o mano galing po sa mga pogo sa kasa nagbebenta ng bawal na substance, di ba? At si Manscarpio nga daw ang nag-utos po sa kanya na asawa po ni Sara Duterte. Di ba? So, yan po mabigat na paratang, kaya kailangan po sagutin. Di ba? At ito po, kung mapapatunayan at hindi malilinis ni Sara Duterte ang kanyang pangalan, alam naman po natin sa panahon po ngayon, galit na galit ang mga tao sa korupsyon. Kung ganyan, hindi mo malilinaw na hindi ka tumatanggap sa sa mga D-Lords, di ba? Pamilya kang Duterte, di ba? Lalabas yung bank accounts mo, mapapakita na tumatanggap kayo ng pera mula sa mga D-Lords. Yan po, no? Magkakaalaman. Ano ba to? Na ano ko? Paano ba to? Na-click yung ayun. Sorry. Napindot ko yung effects. Di ba? So, ibig sabihin guys, kapag hindi niya nalinis yung pangalan niya dito, may kalalagyan siya. No? Sa 2028, imposible po siyang manalo. No? Iiyak lang po siya sa 2028, sa election 2028. Di ba? Tama?
Ayan, ito po, sabi ni Richie, di na malilinis, mabaho na pangalan nun. Totoo naman, di ba? Ayan, Rolex, shout out sa'yo, Richie. Shout out Rolex, shout out Delia Rosa, Delia Rosario, Tommy Cereza 4, shout out po sa'yo, shout out Aurelia Adena, no? Lagi po natin i-refresh ang mga kasalanan nito ni Sara Duterte dahil kailangan po maipaalam sa ating mga kababayan kung ano po ang kinakaharap niya, no? Ng mga kaso dito sa impeachment trial niya, no? Hindi lang po yan hindi po yan katang-isip, yan po ay sistematikong pag kamkam ng pera ng galing sa kaban ng bayan, no? Talagang mga peking resibo pinagpapasa, no, para makakuha ng di umano milyon-milyon, no, daang milyon. At hindi lang po 'yan, no, yung kapabayaan po niya sa pag-aaksaya ng mga pera, mga proyekto na binabudgetan ng bilyon-bilyon pero hindi naman pala nagagamit, no, ng DepEd, di ba? Singlala rin po 'yun ng korupsyon dahil ikaw pina-priority mo yung mga bagay na hindi naman nagagamit, no? Imbis na tingnan mo 5.6 billion, ilang flood control na pwedeng magawa diyan, no? Basta matinong flood control. 'Di ba? 700 million lang yung sa Claveria, 'di ba? Pero ito si Sara Duterte nag-aaksaya ng pera, 'di ba? All right. So, alisin na po natin agad 'yan, no? Lipat na po agad tayo. Pero ano pala, bago po lang natin na alisan yan, no? May tatanong ako sa inyo. Magbibigay po tayo ng ideya bakit posibleng matalo si Sara Duterte. Ito po, bibigyan ko po kayo ng tambalan na marahil tatalo sa Duterte Force. Tingnan niyo po ito ha. Ayan, ito. Ito ba? Ito. Open link. Tignan nyo kung tatalo to ha. Ayan, ito. Ito. Tambalan na tatalo kay Sara Duterte. Tignan nyo po ha. Boom! Ayan tingin nyo, kanwari, nagtumakbo ng presidente si Leni Robredo. Tapos vice-presidente